Hello po, magandang araw po. For today's ganap nga po pala muna, isamahan niyo po muna ako sa A Day of My Life as a Bisowa student. Ito na po yung mga kasunuran ng mga vlog ko. Hindi ko lang po talaga na ipagsusunod-sunod ng upload dahil nga po marami akong ginagawa at kailangan ko magpahinga. Kailangan ko magpahinga dahil kinulang na naman ako sa bitamina. Syempre, after maligo, maglalagay tayo ng sunscreen sa mukha at naglagay na rin ako dyan ng mga kilay-kilay para hindi tayo mukhang hindi naligo, no? Para presentable, fresh pa rin tayo pagpasok. Oo. Tapos ito naman kaklase namin, napapasok na nga lang, nakalimutan pa yung whiteboard. Aba naman. At maya-maya nga ay nagsidatingan na nga rin yung mga kaklase namin at sabay-sabay na nga rin kami pumunta doon, papunta nga doon sa school. Sheesh! Second year na ako, tsaka lang ako nagkaroon ng uniform. Kaya laking tulong talaga sa akin kapag nakapag-apply ako at may mga tulong para sa mga estudyante katulad ko. Bandang alas 6 nga pala ng umaga niyan at ang ganda pala talaga ng langit. Pagpasok nga namin sa aming room ay umupo na rin kami kagad sa mga upuan na gusto namin at inilabas ko na rin naman yung mga gamit na kinakailangan sa subject namin ngayon. OMG! Alphabetical! Nasa unahan ako. As in, nasa bungad. Pero okay lang naman dahil mabilis ko siyang makikita at matututunan ko talaga siya dahil nasa harapan ko lang yung blackboard. Ay, college na pala kaya whiteboard. Tapos na nga yung first subject kaya nag-break time muna kami ng 10 minutes. Marami nga pala naghahanap ng Graham Ball ko dito sa mga kaklase ko kaso hindi naman ako nakapagdala dahil hindi ako nakagawa. Mabilis lang naman natapos yung 10 minutes kaya nagsimula na ulit yung second subject namin. Tapos pinagawa lang naman kami ng Tell Me About Yourself. Naubos lang naman yung buong oras namin tapos nag-uwian na kami kagad. At ganito nga pala kami karami sa loob ng room at ito pa nga yung iba kong nakaklase na nakalabas na nga. Nakita nga nila ako nagbablog kaya gusto din nila makisali at hinahanapan na nga ako ng Graham Ball. Sabi ko wala akong dala Graham Ball, gusto mo mamaya pag uwi. Kaso isang subject na nga lang pala yung kaya hindi na ako nagdala. Nakakatuwa lang talaga kasi sa kabila ng mga pangyayari ay nakasuporta pa rin sila sa akin at sila talaga yung mga bumibili ng mga Graham Ball ko. Thank you po! Ang kulit talaga ni Mami Mati ko. Oh. Buti na nga lang ay second floor lang yung room namin kaya nakababa rin kagad kami at yung iba nga dito ay nag-PPE. Bagong building pa nga lang to kaya wala pa kami mapupuntahan na kantin. Nag-iisip pa nga ako niya kung sasama ba ako kila Mami Mati kasi pupunta daw sila kila Mami Lovely. Pero ang ending hindi na daw sila pupunta kaya diretso uwi na kami. Nakalibre pa nga kami dito ng kikiam dahil nga kay Mami Mati. Medyo nakakaramdam na nga ako ng gutom, pagod at antok niya kaya nananahimik na lang ako. Pagpasensyahan nyo na nga lang yung ingay dito dahil hindi ko nga mapigilan at ang ingay talaga. Mamaya nga palang hapon, babalik uli kami dito sa Ginayang para nga naman sa PE namin. Kung napanood nyo nga yung unang vlog ko, ay naligaw-ligaw pa nga ako dahil hindi ko nga kabisado itong Ginayang. Hindi ko na kasi kasabay si Mami Bridget sa hapon dahil tapos na nga siya sa PE niya. Bandang alas 2 na nga ito ng hapon at kagigising ko nga lang at masakit pa yung ulo ko dahil gusto ko pa nga sanang matulog kaso hindi na pwede kaya idinaan ko na lang sa kape. Kinutsara-kutsara ko na nga lang at ginawa ko na nga lang sabaw para nga matapos na dahil ang init pa talaga. Bale, first meeting nga lang namin ngayon sa PE kaya siguro mag-orientation at ang sabi nga ng representative namin ay pwede naman daw kami mag-uniform kahit hindi na muna kami mag-PE kaya ang isinuot ko ngayon ay naka-skirt. Hindi na nga kami pinasali ni sir dahil ang iba nga sa amin ay hindi nga nakapang-PE. At syempre ako nga nandito si Papa sa bahay kaya nagpahatid na lang ako para nga makaminus na rin sa pamasahe. Maya-maya nga ay nakarating na rin kagad kami at wala pa nga masyadong tao dito at kami-kami pa nga lang na mga nauuna. Bandang 3:30 PM nga yan ng hapon at medyo napaaga ngayon dating ko at okay nga lang dahil hindi ako malilate. Sa bandang kabila nga ay may nagkaklase na rin pero PE din naman yun at second year na rin. Medyo maaga nga lang yung klase nila kaysa sa amin at kami yung pinakahuling uuwi. Sa moment na to habang inaayos ko nga yung uniform ko rito, inaantok pa talaga ako mga ti. Tapos medyo matagal pa nga yung paghihintay namin kaya naisip ako na lang na magponi-poni na nga lang sa mga kaklase ko. Mariba na naman talaga yung pagkukutingting ko sa mga buhok ng mga kaklase ko. Malay mo naman 'di ba, magpaponi sila edi may bayad na sila sa susunod. Wala nga pala akong dalang mga Sanrio niya kaya nga nahihirapan ako at medyo mahaba at makapal nga itong buhok ng kaklase kong ito. Tapos nagulat nga ako at bigla pa nga umupo itong isa kong kaklase at nagpaponi nga rin. Tapos ko nga siyang ponihan at ang sabi niya nga sa akin ay ako naman daw nagpupumilit, napupunihan din daw niya ako. At ito na nga tapos na nga kami mag-PE at hindi naman ako dito masyado napagod
dahil nga mga nakapalda kami. Hindi nga ako masyado napagod dahil nga nakapalda pero masakit naman yung paa ko dahil ang sikip tala ng sapatos na nabili ko. Ako nga mismo bumili ng sapatos ko pero wala namang allowance. Nak ng tokwa. At hindi na nga ako sumabay sa mga iba kong kaklase dahil nga ang mood ko ngayon ay ako lang mag-isang maglalakad. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganito pero sa mood ko talaga kasi ngayon kapag kapagod at gusto ko mag-isip-isip ay ako lang mag-isang maglalakad. Wala akong kasabay. Pagod yung paa ako sa kakalakad. Ang sakit! Tapos nakasakay na rin naman ako ng jeep at nakasabayan ko pa nga itong mga kaklase ko. Pagkababa ko nga, marami nga ditong tao at nagtitinda nga ng mga sisiw at kung ano-ano pang mga alagain na ibon. Magpipiesta na kasi dito sa bayan namin pero ang totoo tapos na yung piyesta. Ngayon ko lang na-upload. Nak ng tokwa. At habang sa paglalakad ko nga ay bigla na nga lang nagkaroon ng traffic pati tao. Hindi pa kasi natatapos yung gawain dito sa kalsada kaya sumisikip na rin pati kami mga naglalakad natatraffic na rin. Tapos ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina ng mga nagtitinda nga ng mga alagain. Diyos ko, may nakita akong parot. Ibili nyo ako nun. Charis. Pagka-uwi ko nga ng bahay, diretso laban na nga ako ng uniform dahil isa lang yung uniform ko. Hindi pa nga dyan natatapos yung araw ko at ginawa ko muna magpahinga at kumain. Hindi ko na nga kayo sinama sa loob ng kapeya dahil nga hindi pwede yon. Bali kakauwi ko na nga lang yan tapos bumili nga rin ako ng siomay para nga may makain nga ulit. Dahil naghahanap ako ng lasang siomay. Nak ng tokwa. Tapos alas 8 na nga ng gabi niyan at kailangan ko na matulog. Yun lang muna. Bye-bye!